po ng issuance ang ating Regional Trial Court ng Davao City, yung executive judge, ng tinatawag na Temporary Protection Order. Yan po ay alinsunod doon sa tinatawag na Writ of Amparo. Ang Writ of Amparo po, yan ay Writ to Protect. Amparo po ay Spanish to protect. At ito po ay binibigay ng hukuman doon sa mga tao na mayroong banta sa kanilang buhay, kalayaan, o seguridad. Nakakagalak naman po na bagamat bago itong Writ of Amparo, nakita natin na bagamat 3,000 ang kapulisan na lumusok dito sa KOJC, ayun, nag-issue ng Writ of Amparo at ngayon po, at least, bagamat nariyan pa rin mga pulis, ay hindi na sila po pwede maghari-harian. Hindi na sila po pwede na manira ng simbahan. Ewan ko ba, ang sinasabi kasi nila, meron daw sila mga listening devices, nakakarinig daw sila ng mga heartbeat, at kaya pati yung simbahan mismo, yung mismong altar ay sinira at sinasabi nila, nakakarinig daw sila ng heartbeat sa ilalim ng altar. Pero nakikita nyo naman po ang majesty of the Lord. Miski walang laban yung mga nagdadasal na mga miyembro ng KOJC, nandyan ang batas para bigyan sila ng proteksyon pag mayroong banta sa kanilang kalayaan at sa kanilang seguridad. Siyempre po, seguridad ay mayroong banta dahil mantakin nyo, linusob ang KOJC. Saan ka nakakita na service of warrant of arrest kasama ang paglusob at pag-occupy na para bagang hindi na sila aalis dito sa KOJC? Ano yun? Gusto nila mag-take over sa KOJC na hindi magbabayad ng just compensation at hindi for a public purpose. Hindi po pwede yun. Pero alam nyo, nasasanay kasi minsan yung mga kapulisan na ganyan ang ginagawa. No? Kapag merong illegal daw na human smuggling, po pwede nila makonfiscate yung property. Hindi nila alam, wala po tayong batas para dyan. Meron lang po sa Amerika ng ganyang batas, pero dito po sa batas sa Pilipinas, wala po talagang ganyan na po pwede ka mag-expropriate kapag merong predicate crime. No? Kinakailangan po ipasapayan ng Kongreso. So anyway, at least, nadagdagan ang inyong kaalaman. Ang Writ of Amparo is a writ to protect kapag merong banta sa buhay, seguridad, at sa liberty, no? Sa buhay, sa kalayaan, at sa seguridad. At ang naging reasoning ng ating maestrado na tama naman, syempre, yung pag-occupy ng kapulisan, yan ay banta sa seguridad, hindi lang po ng mga ordinaryong mamamayan, ng mga miyembro ng KOJC, kundi lalong-lalo na yung mga nananampalataya at yung mga nag-aaral dito. Kasi sa loob ng KOJC, nandyan yung simbahan nila. Syempre, malalabag yung karapatan ng mga nananampalataya na magsamba. At nandyan yung malalabag din yung karapatan ng mga estudyante na makapag-aral. No? So, nagkakaroon talaga ng paglalabag sa karapatan ng seguridad. Now, pero syempre po, marami kasing nagsasabi na wala kaming pakialam dyan sa KOJC. Mali po yan Kasi ang laban ng KOJC, hindi lang laban ng isang sekto. Yan po ay laban ng buong Pilipinas. Bakit? Unang-una, kahit anuman ang pananampalataya ng KOJC, sila po ay Pilipino muna. Dahil sila ay Pilipino, meron silang karapatan. In fact, hindi lang dahil sila ay Pilipino may karapatan sila. Sila ay mga tao. At dahil sila ay tao, meron silang karapatang pantao. Kasama na dyan yung karapatan sa seguridad at karapatan sa pagiging malaya. So, ang laban po ng KOJC ay laban ng lahat. Dahil habang meron pong karapatan ng mamamayang Pilipino na lalabag, ay baka susunod tayo na ang magiging biktima. Kaya nga po lahat tayo may pakialam sa nangyayari sa KOJC, mantakin niyo po talaga. OA, yung kanilang puwersa na ginamit sa paghahanap sa isang pastor. Kaya ayaw mo, kaya gusto mo si Pastor Apollo Tibuloy, you have to admit, bakit naman iisang tao, 3,000 fully armed, lulusubin mo, i-occupy mo pa yung kanilang pinagdadasalan at pinag-aaralan. Wala po talagang dahilan yan. At mantakin ninyo, pinagsamantalahan nila ng saradong hukuman para bagang alam nila na magkakaroon ng 4-day holiday, abay ginawa talaga nila yan ng 4-day holiday. Mabuti na lang nung nagbukas ng korte ng Tuesday, umakto agad ang ating hukuman. Pero nga pala yung Writ of Amparo na petition, naisampayan, Hulyo pa. Kaya lang, wala pang mga pangyayari na sa tingin ng judge dahilan para mag-issue ng temporary protection order. Kasi hindi pa naman sinasalakay yung premises ng KOJC. Pero ngayong sinalakay na, nakita na niya. Sino ba naman ang kinakailangan pa magpresenta ng ebidensya? Nakikita na sa TV araw-araw kung anong nangyayari. Na parang nagkaroon ng gera dito sa tabi ng airport at linusob ng sandamukal na kapulisan talaga itong KOJC. No?
So, ang pakialam po ng mga Pilipino, kung nagagawa nila ito sa isang sekto na nung ang mga nakalipas sa taon ay lahat ng politiko nagpupunta dito sa Davao para sa UN dahil kinakailangan nila yung boto ng sekta, isipin ninyo, kung ikaw yung ordinaryong mamamayang Pilipino, bakit hindi magagawa rin sa iyo ito? Kung nagawa nilang bantaan ang seguridad at kalayaan ng isang sekta na sinusuyo ng mga politika, paano ka na, Juan de la Cruz? Paano na iyong karapatan? Lalo na siguro lalabagin ang iyong karapatan. So hindi po totoo yan na palibasa, ibang pananiniwala ng KOJC hindi dapat suportahan. Pilipino po muna sila, tao po sila, at lahat po tayo merong karapatan dahil lahat po tayo inukit ng Panginoon sa kanyang imahe, kaya dapat tayo tratuhin bilang tao. At yung pagtrato nila sa KOJC, hindi po talaga makatao dahil parang ginawa sila mga terorista. Hindi po tama yan. At nagpapasalamat naman kami na ang hudikatura ay nagkaroon na ng ganitong remedyo. Alam niyo itong remedyo ng Writ of Amparo, talagang ginawa yan para magkaroon ng solusyon doon sa patayan sa lipunan. Kaya ngayon, ordinarily, yung mga humihingi ng Writ of Amparo ay yung may mga banta sa kanilang buhay. Ako po, isa ako sa pinakaunang nakakuha ng Writ of Amparo para isang periodista. Alam niyo po, binigay ng Supreme Court ang Writ of Amparo. Ito yung si Nilo Bacolod na may banta sa mga drug lords ng Mindoro. Alam niyo ba, matapos ibigay ng Supreme Court na paso, hindi ibinigay ng Court of Appeals. 1 month later, napatay si Nilo Bacolod. Kaya sinabihan ko yung mga justices, may mga dugo kayo sa inyong mga kamay. Dahil yung mga panahon na yon, hindi pa nila naintindihan kung kailan dapat i-issue ang Writ of Amparo. Hindi naman required na mayroong beyond reasonable doubt na may banta sa buhay. Just a reasonable certainty na banta sa kanyang buhay at seguridad ay sapat na yan. Bakit? Kasi pag ikaw nagkamali at hindi mo binigay ang Writ of Amparo, ang mangyayari, dedo yung tao. At yan nga yung nangyari kay Nilo Bacolod. So, nagpapasalamat kami doon sa administrasyon ni dating Chief Justice Renato Puno na siyang nagsulong nitong Writ of Amparo dahil ngayon pinakikinabangan ng KOJC bilang mga Pilipino bilang garantiya na hindi malalabag ang kanilang karapatan sa seguridad. Well, isa pang malaking pangyayari, no? Siguro naman nakita nyo kung paano si Wonder Vice President na talagang inupak-upakan silang lahat sa Kongreso. Mantakin nyo, 300 plus na mga kongresista pinagtulungan ng Vice President pero wala silang nagawa. Ilalagay ko lang po sa konteksto kung anong nangyari ngayon. Ang budget talaga ng BP ay dahil nga doon sa kanyang kampanya ng eleksyon, nasabi niya natutulong siya sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. So pinag-aralan niya ano ba kinakailangan ng mga mamamayan. Nakita niya medical assistance, yung food assistance, yung assistance para sa ayuda. So sabi niya dahil yan ang pangangailangan, yan ang ibibigay ko sa kanila. Pero ang dinadahilan ng virus at saka nitong mga kamatayan Villanueva, yan daw po ay binibigay na ng mga light agencies gaya ng DSWD, ng DOLE at ng iba pang mga ahensya. Mali po yun Bakit? Kasi nga po yan, mga galing sa mga departamento, pinupolitika. Ang tanong, bakit ang mga congressman at mga senador ang siyang namimigay ng tupad ng iba't ibang ayuda? Isang ayon doon sa desisyon na napanalo ko para kay Greco Bellica, yung desisyon laban sa pork barrel, no? Wala na dapat pakialam ang mga mambabatas matapos maipasa ang pangtaunang budget. Bakit sila namimigay ng ayuda? Siyempre, dahil sa EPAL. Now, dahil sa EPAL na politika, ano ibig sabihin yan? Ang bibigyan lang ng congressman at ng mayor yung kakampi nila. Bakit? Meron bang pinipili ang kahirapan na kakampi ng congressman at kakampi ng mayor? Diyan papasok si Bibi Sara. Yung mga hindi nabibigyan at meron naman listahan ng DSWD kung sino na nabigyan, yan ang bibigyan ng Inday Sara. Dahil hindi naman po pwede na yung mga paborito lang ng mga politiko ang nabibigyan. Ang BP office, dahil siya meron satellite offices sa buong Pilipinas, wala po yung pinapanigil sa politika. Ang tinitignan lang kung mayroong pangangailangan at kung ano yung pangangailangan, whether be medical, sickness, burial, educational, at ibibigay ang tulong. So hindi po valid yung sinasabi nila na yan ay pinamimigay na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi po. Ang BP ay ang equalizer
Dahil kung hindi, mga kampun lang ni Tambaluslos ang makakakuha ng ayuda. Paano naman yung tunay na nangangailangan? Diyan papasok ang BP Sara. Ano bang ginawa niya? Alam na niya kasi, alam na namin na talagang tatakyasan siya ng budget. Hindi siya i-zero budget, ibibigay yung sweldo ng mga manggagawa sa Office of the Vice President, pero ni isang kusing sa programa, hindi siya bibigyan. Bakit? Dahil gusto nilang burburin nga si Vice President dahil siya ang kalaban ng Tambaluslos pagdating ng 2028. Dahil kapag walang tulong na naibibigay ang Vice President, syempre sasabihin ng Tambaluslos, lahat ng tulong galing sa akin dahil ako may hawak ng budget. O di ba? Pero alam na ni BP Sara yan. At siguro, sinabi niya, tanggap ko na yan. Kaya hindi na ako makipagplastikan. At talaga naman, pinakita nila, suntok dito, suntok doon, suntok dito, suntok doon, hanggang wala na silang nagawa. Take note ha, 300 sila laban sa nag-iisang Vice President. Kaya saludo ko kay Vice President. No? Walang kaplastikan, walang paligoy-ligoy, walang alinlangan, walang takot. Talagang sinabi niya, let's call a spade a spade. Politika ito. At kung gusto niyo tanggalin yung tulong na bibigay ko sa mga kababayan natin, that's on you, not on me. So palakpakan natin ang BP Sara. Ngayon naman, dahil tayo po'y naririto sa KOJC, nais ko mag-interview ng mga taga-KOJC. Maraming mga nahihiya dito. Sino bang aking makakausap ngayon dito? Si Master Jerea. Ay, nako, ang mga boljakero nandito. Nandito, sino ang aking interviewin? Ngayon lang ako mag-interview. Halika dito. Halika, pare. Oo. Ito si Hana, dapat ma-interview ko. Pakilala muna tayo. Bossing. Coach Oli po. Ay, nako, ito pala si Coach Oli. Hello po, Alam mo, Tony Roque. fan mo ko. Kaya lang, naka-SMNI ka, kaya hindi ko akala ikaw pala si Coach Oli. Coach Oli, gano'ng katagal ka na dito ngayon sa KOJC compound? Thursday tayo dumating, no? So, ano lang, 10 days. 10 days na. Hindi, 14 days na. So nakita mo kung paano talaga supilin yung karapatan ng KOJC. Ay, grabe po. Oo. Grabe. Akalain mo ba mangyayari ito? Kasi pinatawag kami, nag-expect na kami na may susugod. Pero pinag-uusapan namin, kasi nung nag-dinner kami that night, sabi nila pasugod na. So ang sabi ko, sige, hayaan na lang. Sabi nila, hayaan na lang. Pero ang tanong ko dun sa mga abogado, paano pag nag-stay? Sabi nila, hindi yung mag-i-stay kasi illegal. So doon ako nagulat. Nung pumasok sila, okay lang, tapos lalabas na. Ang problema, gusto palang gawing hotel itong KOJC compound. Yun Libreng charging pa, no? Libre. Dito pa sila umiihi. Dito pa sila nagsisigarilyo na bawal. Naku, talaga mantakin mo, no? Isang sagradong lugar na naninigarilyo. Balita ko may mga umiihi pa dyan sa mga Meron tabi-tabi, may dumudura po, May Atty. mga Roque. dumidira pa, no? Pero ano yung naramdaman nyo? Hindi ka naman taga KOJC, no? Pero bakit isinugal mo yung buhay mo para makiisa dito sa KOJC na hindi ka naman kabahagi na itong sektang ito? Kasi po ito ay hindi laban ng KOJC. Hindi po ito laban ni Pastor. Ito ay laban doon sa mapang-api, mapang-abuso sa kapangyarihan ng gobyerno ito. Kasi kitang-kita, police power to, police government na to. I mean, ako hindi man abogado, pero kitang-kita ko in layman's term, pangbubuli na to ng mga pulis. Hindi na batas. Kaya nga naguguluhan ako doon sa sinasabi ni Marcos na batas ay batas. Hindi po batas ang umiral dito. Police power and police government. Sa madaling salita, para sa akin, martial law to. Coach, sabi ni Presidente, pumunta daw dito ang mga kapulisan, wala siyang kinalaman. Anong say mo dyan? Imposible yun kasi ngayon lang pinagtanggol niya eh. Pinagtanggol niya na wala daw tear gas, wala daw armas. Pero ano ba nasaksihan mo? Ang dami kasi well documented naman yun. So marami tayong evidence, pieces of evidence na nasa live namin, ang daming armas, hindi lang armas, yung mahahaba. So hindi ko alam kung hindi niya alam. BBBM hindi totoo na hindi sila armado. Long arms ang mga dala. Pangalawa, wala raw kinalaman ng Presidente at ang DILG. Sino ba dinimanda sa hukuman ng Davao? Pakisagot. Yung sila din at saka Sila din at saka si Abalos, kunwari lang yan si Abalos na dinideny niya ngayon. Iba na ang statement niya. Contradicting sila eh. So
Ano ba, umalis na ba ang kapulisan ngayon dito para alam ng buong Pilipinas kung sumunod na sila dun sa Hindi order pa. ng hukuman? Yun nga sana rin, Atty. Roque, ang tatanong ko sa inyo. Kasi parang wala na silang planong umalis. Andyan pa. Nakahiga pa sa labas. Ang dami pang pulis. Ang masakit dito, Atty. Roque, ang ayaw nilang papasukan yung katedral. So, Paano magsasamba mga tao kung ayaw nila papasukin ng katedral? yun, attorney, kaya may nalabag din silang diyang batas kasi pagre-respeto yan. Kasi doon po yung nakikitang heartbeat, na naririnig na heartbeat ni di umano ni Torre. Pambihira to si Torre. Kung ano-anong nadidinig. Ang Baka inagambahan. heartbeat niya, baka sariling heartbeat niya yan dahil alam niya na hindi na siya magtatagal sa kapangyarihan, huhusgahan siya ng taong bayan. Baka yun ang narinig niya. Kaya nga, kaya yun, bawal kami kasi kanina kasama namin yung mga abogado, papasukin namin kasi gusto makita. Ayaw ibigay. Hindi raw papasok, bawal daw. So sabi nung abogado, kung magpipilit kaming pumasok, huhulihin nyo kami. Yes daw, huhulihin. Ay nako, yan ay coercion yan, no? Panibagong krimen. Bukod pa dun sa disrupting religious worship at saka yung disrespecting. Ano naman yung tear gas? Meron po, kasi may video rin kami noon. Ang masakit nito, Atty. Roque, hindi lang isa, marami. Pero ang pinakamatinding nakita ko ron, dalawa. Una, yung tinirgas nila, babae, may edad na, nakatalikod, tinirgas ng patraydor. Pepper spray. Pero itong isa pang tear gas ay yung kami patulog na at sila ay sumasamba, nagpatunog ng LRAD. Tapos, pagtunog ng LRAD, habang sumasamba, sumabo yung tear gas. Marami sa baba, tapos dun sa tulay, kasi sa labas ito dun sa tulay para i-disperse habang sumasamba. Again, captured po yon sa aming videos. Wala silang lusot doon kasi kumakanta ng ng worship ang mga taga KOJC doon sa yun nga, may pepper spray, may tear gas sabay. Yung namatay, finally inamin ng Region 11 PNP na meron namatay. Sino tong anong balita natin sa namatay at meron ba namang kontribusyon na ibinigay itong mga kapulisan? Sila ba'y humingi man lang ng patawad? Sa katunayan, parang ininsulto pa nila Kasi mahina na daw yung tao, dapat hindi na daw nagbabantay. So yun ang sinabi nila. Pero yun ay namatay dahil sa kagagawan nila. Kasi po, nag-uusap pa lang, attorney, si Attorney Toriondon at si Torre, na sabi ni Torre, papasok kami dyan sa ayaw at sa gusto nyo, binibigyan namin kayo ng 30 minutes, umalis kayo dyan or gigibayin namin yung gate. Pagkasabi noon, may kumalapit sa likod ko, sabi, Banatero sa likod kasi nagiba na yung gate. So hindi po talaga, wala sa ayos kausap to si Torre kasi habang binigyan niya ng 30 minutes, yung pala, yung tao niya nang giba na sa likod. So siguro, yung tao, nagulat, kaya inatake. Well, Coach Oli, religyoso ka ba? At anong naging epekto nitong karanasan mo na nasaksihan mo ang paglusob ng KOJC sa iyong pananampalataya? Sa aking pananampalataya, nakita ko na, well, hindi po ako taga KOJC, no? Pero nakita ko yung prutas, the fruit of the Holy Spirit, nandoon po sa puso ng mga taga KOJC. Andun yung joy, love, gentleness. Andun po kasi kahit po sila inaapi, lumaban sila ng walang armas. Pinakita rin natin yung walang armas. Tapos walang nasaktan sa mga kapulisan. Hindi totoo yung pinapalabas ng ibang mainstream media. Hindi po yung totoo. Walang nasaktan at talagang pinagtanggol lang nila yung karapatan nila sa tama. Kitang-kita po yung prutas ng pagiging Kristiyano dito sa mga taga-KOJC. Coach, gano'ng katagal ka pa mag-i-stay dito, makikibaka kasama ng KOJC at bakit? Yun po yun ang tanong sa amin ni Miss Hana Nung dumating na yung pulis at binukas yung gate, ang tanong niya sa amin, ito na yung pagkakataon nyo. Pwede na kayong umuwi. Ang sagot namin, hanggat andi dito yung pulis, hindi kami uuwi. Ang ganda nga nung sinabi ni Master Judea, sabi niya, sama-sama tayo sa Hong Kong nagsaya, sama-sama tayong malungkot. Kaya hanggang dito, andi dito yung mga pulis, hindi kami aalis. Maraming salamat. Maraming salamat. Ako naman magtatanong. Isa lang. Kasi lang. ito yung concern namin talaga Mukhang wala silang planong umalis.
kinakailangan bumalik sa hukuman para sila ipaalisin. Kasi doon sa Rules of Court Provision ng Service of Warrant Arrest, wala pong provision na pwede sila mag-occupy ng lugar habang naghahanap sa tao na subject ng warrant arrest. Wala pong legal na basihan ang kanilang pananatili dito sa PNP. Isa na lang, follow-up question. Paano kung nagpilit sila? Kasi nakalagay daw doon sa court order, Pro 11 lang ang aalisin. So, yung ibang mga pulis, pwede magstay. Pagka piloso po yan, pwede silang ma-contempt of court at hindi lang yan, pwede silang kasuhan bilang mga pulis, administrative, dahil yan po ay defiance to lawful orders. Ayun. Okay? So, Maraming salamat, Atty. Roque. Coach. At yan po ang interview natin kay Coach Oli na mahigit 10 araw na kapiling ng KOJC dito sa Davao habang sila po ay sinalakay. Ang mensahe po natin ay simple lang, no? Kahit ano pa po ang ating pananampalataya, huwag po natin kalimutan. Una-una, tayo po lahat ay tao na inukit ang Panginoon sa kanyang imahe. At pangalawa, tayo po ay mga Pilipino na mayroong karapatan. At kailangan, kapag ang karapatan ng iba ay lantarang nalalabas, dapat po tayo makinig. Hindi lang makinig, tabi po ay manita at ipaglaban yung karapatan ng mga ina. Bakit? Dahil sa susunod, baka tayo na po ang bigyan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Kanina, pwede pang pumasok. Baka mamaya, hindi na pwedeng pumasok. Si Master Judea kasi kung saan nagpupunta, palagay ko ng chichiks. Pumawag ka si Gary. Nahanap ka ni Contoli. Sabi ang pogi-pogi mo. Pero mas pogi siya si Contoli. Ay, Sir Manuel. Tingnan niyo, pulis. Yung sa tear gas naman. Tear gas, Tusok, no? And at the same time, human rights abusers. So, kumbaga, siguro dahil, kumbaga, kinukonsente mismo ng presidente, kahit na wala siyang alam, basta okay lang sa kanya kasi naway siya kumpiyansa siya kahit na lahat ng sinasabi niya ay hindi katotohanan. No, ngayon, itong si Avalos naman, kung matatandaan mo, nagbigay siya ng pahayag na parang hugas kamay siya, di ba? Parang hugas kamay siya na, hindi, purely yan. SMNI channel, di ba? Mismo. Gumawa ng ganyan. Pero, kabilang siya sa mga nag-question agad doon sa tutuling ng court. Alam ko ba, hinahayaan kayo sa pagbansang equation? Malita ko balik ko lang verify natin na kabilang sa mga nasa traffic ngayon ay mismo. Ayan, ang daming pulis. Ang haba ng dala. Ganda pa rin ang school. Ay, oo, kanina may mga chopper. Kala ko mag-ano ng bomba eh. Ito yung katedral, no? Ayaw kami papasukin kanina. Dito. Lumabas kami doon. Sumikot kami. Ayaw kami papasukin sa kabila. Dito ayaw papasukin. Tapos doon ayaw din. Andyan yung heartbeat eh. Sabi ko nga, doon sila pumunta sa Quezon City. May heartbeat, Kasi mamahanap. So, papabalikin daw si Clay. So, bumalik sa amin ng Clay. Dito ay just a passing comment. Huwag naman mag-away dito yun. Problema pa natin. You know why? Because if it's just a May local punta, may punta police si Boss operation by the PRO 11, no? Napakalaking logistical at command reach. Na naman, kanina pwede pa. Labas kayo, marami naghahanap sa inyo doon. Jude! Yung ibang regional police, Marami naghahanap sa inyo sa labas. Picture daw. ito ang kanyang area of responsibility ng kanyang command is just PRO 11. Type ko to. Bakit nagpadala yung PRO 4? Type ko to. Pagka uwi ko Manila, dadalahin ko to. PRO 11
Kanina ko pa hotel. Lahat ng kanina ko pa inaalit eh, alam mo. units ng PNP nagpadala. And in fact, kagabi Si nga, Jude, diba, I don't know if it's verified na report, nasabi nga ng Hinahanap ka sa labas eh. Eastern ikaw nga, pati si Jude eh. Si Jude, wala na, anak ng teteng. 4 companies, no, that are designated to be crowd dispersal or crowd management or crowd dispersal unit or crowd control unit or on top of sige, mamaya pag-live mo. na isang crowd Meron palang grocery dito. din ng AFP na naka-standby now. May grocery pala dito. Ngayon ko lang nakita. Ay, nahiya kayo ha. Mahihain kayo ha. Marami palang makakain. Na answerable to the commander-in-chief. Because ang DND, walang ano yan, consultative lang yan. DND is not part of the chain of command. From the president down to the chief AFP, walang ano yung DND. Diretso yan from the president to the chief AFP. So, Eto na naman. Pinapalayas na sila. May mga bago na namang dating na pulis. Galing sa Police Regional Office 12. Pinapalayas na sila dito. Nagdagdag pa ng pulis. Matindi talaga tong mga to. Yan. Yan. Kasalukuyang nagbababa. Legal counsel na si Atty. Israelito Torion ay na-clone. Clone po ito ha. Ito po yung ginagamit sa pag-text sa mga brigade. They are manipulating my, as per Atty. Torion, they are manipulating my number allegedly using a fake BIDS or BDS. Saad niya sa kanyang Facebook post. So malinaw ang ginagamit na operasyon ngayon even sa pagtatawag ng iba't ibang brigade, yung number ni Israelito Torion, wag po tayong basta-basta maniniwala. Kasi all the intelligence. Ito po ay tayo po ay kasalukuyang nasa tapat ng katedral sa loob po ng KOJC compound. Ito po ay napapaligiran ng libo-libong mga pulis. Nakikita nyo po dahil binigyan lang po ng 2 oras ang KOJC na ilabas si Pastor Kibuloy at kung hindi ilalabas ay pasasabugin itong katedral. Tama po ang inyong nadinig. Kung sakaling hindi daw ilalabas si Pastor Kibuloy ay pasasabugin nila itong katedral na ito. So, yan po ay haka-haka nila kasi na nandyan si Pastor Kibuloy. So, hindi ko po alam kung anong klaseng ebidensya meron sila. Hello po. Hindi natin alam kung saan sila nakakuha ng chismis na nandyan si Pastor Kibuloy. Pero ang sinasabi ay mayroon daw silang narinig na heartbeat. Itong heartbeat na ito ay napakalaking abala sa Pilipinas, sa KOJC at sa dito sa Davao. Ulitin ko po, binibigyan ng 2 oras ang KOJC. Kung hindi nila ilalabas si Pastor at isusuko si Pastor Kibuloy ay pasasabugin itong katedral. Uulitin ko, dapat daw isuko si Pastor Kibuloy kung hindi pasasabugin itong katedral dahil sila ay naniniwalang nandito si Pastor Kibuloy. Habang nakikita nyo pa pong nakatayo itong katedral na ito, pakikalat nyo po. Kasi po, ito po ay illegal. Hindi po pwedeng magpapasabog ka ng isang lugar dahil sa isang haka-haka. Ito po ang mga pulis, nakakalat na po sila. Mapapansin nyo, bawal pong lumapit. Pag ikaw ay lumapit dyan at papasok, ikaw ay aarestuhin nila at ipoposas. So kailangan ng permiso kay Torre bago ka makapasok. At hindi po sila nagpapapasok dyan, hindi ka mabibigyan ng permiso unless ikaw ay one of them. So ganyan po ang kasalukuyang ganap dito. Ang mga taga KOJC pa ang kailangan humingi ng permiso sa sarili nilang bahay
Ito po ay simbahan, dyan po sila nagdadasal. At kahit na po dyan sila nagdarasal ay sila po, etong si Torre at 10 ng kanyang mga amuyong ay walang respeto sa reliyon. Yan na po ang kasalukuyan ng bagong Pilipinas. Ikalat po natin ang video na ito. Ayan po mga pulis.